Right. So, today is September 22, 2025 and kaka-upload ko lang nung video dati. So, sinabi ko pala dun sa ending na mag-water break lang ako tapos G na ako. Pero sa totoo lang, ang dami ng araw ang nakalipas. So, ayun, nagtapos ako ng number 11. Because as you can remember, who first used the word genetics, hindi si Festetics, kundi si Bateson. Si Bateson kasi siya yung gumamit ng gene, genetics for the field itself. Ayun. So, namamaga yung bibig ko ngayon. Hindi ko rin alam kung bakit at nakaganto ko dahil sa gumawa ko ng interview FM. So, today, mag-record ulit ako. Ang target ko is kahit maka 50, 40, 40 bago ko maligot lahat. I hope everyone is safe and stay dry. And let's continue. Number 12. Naririnig kaya ako. Yan lang. Shout out Edlin. Kapapanoodin ito. Yan. The power rating of an electric motor that draws current of 3 amperes when operated as 120 volt is, of course, in this situation, kinakailangan natin ng triangle. So, meron kasing Ohm's law which wait. Ayan. So, di ba kasi ang Ohm's law natin ay yung triangular na nagsasabi ng VIR. Ito ang nagsasabi niya ng voltage, current, at resistance. Pero pag pinag-uusapan natin is power rating, parehas din lang naman siya dyan. Ang pinagkakaiba lang niya, yan. Pinagkakaiba lang niya is yung power, this is the power, the current, and the voltage. So, instead na po, naging PIV. So, dahil given ang ating current, which is 3, given din ang ating voltage, which is 120, so ita-times lang natin siya is equal to 360. Good. Very good. So, wala tayong problem dyan. The less and the less and the less. Ang pamunas. Okay, number 13. Ito talaga ako mahina sa email. So, after nito, kasi, magchichika muna ako. Kasi, di ba, nag-let sila kahapon, tapos hindi natuloy sa Region 1, 2, at CAR. So, ma-extend sila September, October, November ba sila magte-take ng 30, which is very unfair. Pero, tsaka kahapon, nakakapag-date pa nga ako. So, hindi talaga siya maulan sa buong Region 1, kahit makikita mo sa mga iba't ibang social media accounts. So, it's sad. It's kind of unfair. Sana hindi mangyari sa March. But yeah, wala tayong magagawa dun dahil authority ang nagsabi din na ganito. So, thank God, di din ako nag-take ngayon, ngayong September. So, I think isa yun sa reasons. Ayun niya ako stress. Tsaka, pinaprepare siguro ako ni Lord for you. Pagiging top-notcher. Yeah. Okay, number 13. 4 identical light bulbs are used in a circuit. When the amount of current is measured, the reading is almost the same for all the bulbs. What kind of circuit is used to connect the bulbs? So, alam ko na it's either series or parallel. Yung mali sa akin kasi, hindi ko talaga masyadong gets ko anong series at ang parallel. So, ulitin ko yung question. 4 identical light bulbs are used in a circuit. When the amount of current is measured, yung reading is almost same for lahat ng bulbs. What kind of circuit is used to connect the bulbs? So, kasi, ang naiisip ko, ito yung isang circuit. Oh, damihan na ako. Ito yung isang circuit. Ganyan. Tapos, may bulb dito. May bulb dyan. May 4 daw na bulb. Tapos, kung ano yung sinusukat or nire-read ng isang current, same sila. Sabihin natin 4, 4, 4, 4. So,
Ano siya? Current ba siya or parallel? Ang tamang sagot ay series. Series ang tamang sagot. Kasi mali ko eh. Ang sagot ko parallel. Ang parallel nga, yun yung ginagamit sa mga bahay. Kasi sa parallel, naintindihan ko na ito nung na-research ako. Pero hindi pa rin total. So sabi kasi sa series, parang siyang Christmas light. Pag namatay yung isang ilaw, mamamatay na lahat. Maapektuhan na yung all other. Pero yung parallel, parang yung mga nasa bahay. Which is, kapag pinatay mo yung nasa kwarto mo, hindi naman mamamatay kung ano yung nandun sa CR or yung sa isang ilaw. So, ganon. Pero in this case, tama lang na ang sagot ay series. Kasi, okay. So, sa series ang sagot kapag yung reading ng isa is equal sa isa kasi nga, same-same lang sila ng dinadaanan. Gets? Gets. So, nakalagay dito sa notes ko, ang series, yung series na isang line lang ganyan, yung voltage niya is nag-add up. Voltage, voltage nag-add up. Sa parallel, equal lang siya. Pero ang sinasabi kasi natin dito, it's about current. Ayun. So, kasi pag-uusapan, parang magpapaturo pa naman ako kay Megs about dyan. About series, parallel, bulb, yung mga yan. About sa electromagnetic and emeralds. So, kaya pa yan. And then, number 14 na. Sorry ang baba na energy ko today kasi gusto ko matulog pero I have to push myself. Tignan mo, hindi pa rin nababasan yung 1 to 60 ko. Shucks. Anyway, number 14. What term best describe the relationship between different organisms in a food web? Kapag food web, it is intertwined. Kasi isa kinain ng isa, yung isa kinain ng isa, gano'n. Magulo yung lines. Pero pag sinabi natin food chain, ito ay linear. Tama. Nutrients, pag sinasabi nating cycle, it's all about nutrients. Pero pag in energy, it's about flow. Energy flow, which is, for example, sa energy flow ng sa food chain, 10%. 10% ang naipapapuntang energy sa kabila. Pero pag sinasabi nating cycle, nare-recycle ang nutrients, hindi ang energy. Next. Wala tayong problem dyan. 15. Which hormones stimulate growth of buds and sprouts on trees, on branches, or trees? Again, which hormones stimulate the growth of buds and sprouts on branches of trees? Actually, all about this ay hindi talaga ako familiar. Yung sa mga roots, tissues ng stems, lahat yan. Hindi ko yan alam. Kaya nga tayo mag-aaral. Feeling ko the bio talaga ako pinaka-mahina ko. So, first is A. Gibberellins. Ano ba to? Gibberellins. B. Cytosine. C. Auxins. D. Abscisic acid. So, I know everything is about sa growth and development ng plant. Ba? But, may pinagkakaiba-iba sila. So, ano nga ba? Cytosine. Ang sagot dito is cytokinin. Cytokinin. Cytosine, iba yung bakla. Cytokinin, it is the growth of buds. Horizontal lateral, and for cell division. Again. Kapag sinasabi natin horizontal ang kanyang growth. Growth to ng buds. And for C, for cell division. Okay? Horizontal lateral ang kanyang growth. Growth of buds. Kaya growth of buds and sprouts of 3 branches. So, pag ganon.
horizontal, lateral. Pag sinabi nating auxin, kasi sa mga choices, karamihan, magkasama tong dalawang to eh. Pero pag sinabi nating auxin, apical dominance. Ano ba yung apical dominance? Siya ata ang, hindi ako nagkakamali. Ito yung end ng something, ng end ng leaf, end ng, di ba? Oo, apical dominance. That is why vertical siya. Vertical siya. Oh. Kaya apical dominance. Search natin. Ano ba ang apical dominance? Kaya ito din yung pangit sa ano eh. Dapat nirecord ko na yung sarili ko. Like, nag-discuss na ako. Nung fresh pa sa brain ko yung pinagsasabi ni Kuya, may sir, nung coach namin. Instead na ganitong trippings ko lang. Sandali, search natin. Ano ba ang apical dominance? So far, hindi na ako nadidistract sa cellphone ko masyado. Apical dominance is a biological phenomenon in plants where the main shoot tip or the apex inhibits the growth of lateral buds below it. Tama. Yung tip ng shoot, nagpo-produce siya ng plant hormone na auxin, shoot tips, para magkaroon ng lateral na buds. So, apical. Apical kasi meaning yung tip. Ano bang ibig sabihin ng apical? Apical, apex, yung pinakatuktok. Like for example, yan, yung tuktok ng dila mo. Diba? Apical yan. Yeah. Yun. So, meron na tayong cytokinin, horizontal, auxin, vertical for apical dominance. Next is gibberellins. Double B, double L. Ito naman is for seed germination. Seed germination. So, di ba meron pa rin siyang kinalaman sa pag-grow kasi nga sa seed germination siya, pag-germinate ng seed. Pag sinabi naman nating abscisic, abscisic acid. Ano ba yung acid na yan? Yeah, it's an acid, pero ginagamit siya for stress response. Yang ay, ang abscisic acid is gagagamit for stress response. For example nito ay yung abscission na or pag-alis ng mga leaves. So, ang abscitic acid is meron siyang kinalaman kaya natatanggal yung mga leaf kapag magwi-winter na, 'di ba? Kapag pag-fall para ihanda yung plant sa darating na winter. Ganon din kapag magpo-produce na siya ng maraming abscitic acid para naman parang may baligtad pa. Sa magiging baligtad siya. Yun pala, ang cytokinin at auxins ay tinatawag na antagonistic. Ibig sabihin, kung yung isa is horizontal, yung isa ay vertical. Parang complementary ba ganyan. So, yun. Yan. So, ang abscitic acid, ginagamit siya for abscission. Ang abscission is ginagamit sa pag-alis ng leaf, ganyan, para makasurvive ang plant most efficiently. Excuse me. Lahat ng ito ay liquid. Next is ethylene. Dinagdag lang. Ano ba yung ethylene? Kanyari, acid siya. So, ethylene is ginagamit naman siya for hormone for fruit ripening. Ito lang, ang ethylene lang, ethylenE, ito lang yung hormone na gas. Nag-iisang hormone na gas. And for fruit ripening. Yan. So, cytokinin for horizontal, auxin for vertical, gibberellins is for seed germination, at abscission, yung pag-alis is for
sa may abscisic acid. Sorry ha, hindi ako okay ngayon. Like, lumulutang ako. Utang ako. Yung utak ko. Next, so ang sagot doon, kapag may kinalaman sa horizontal na growth ng buds is cytokinin. Auxin ang vertical apical dominance. Next, 6. It is the function in its function in the circulatory system. Ventricles blank. Ano bang ventricles? Paano ba kasi ang pathway ng dugo? Yan ako masaya kasi naaral ko siya recently. So, ma-flex ko siya today. So, gagamitin natin portrait. So, nag-i-start kasi ang dugo sa, ano na yung pagkuha? Kukuha doon? Ano ang pangalan doon, bakla? Dali lang, kaya nga try notes. Walang masama kapag nagtitingin ka ng mga notes mo. It's for your own sanity. At saka, kaya nga may mastery kapag inuulit-ulit mo siya. Hindi ko lang alam kung ano yung unang term. And hindi ako magpapakahipokrite ang alam ko lahat. Yan. Yan, vena cava pala. Ang tama. So, una kasi, meron tayong vena cava. Meron tayong inferior kapag sa baba, superior pag sa taas. Inferior vena cava or superior vena cava. Dito, ang heart ay nagre-receive ng blood na deoxygenate. Na deoxygenated. Ibig sabihin, oxygen poor pa sila. Lahat ng nasa right ng heart natin, sila ay nasa deoxygenated part pa lang ng deoxygenated pa lang ang blood. Pagkatapos natin pupunta sa vena cava, pupunta ang blood na ang ano na yung term ko? Ano na ang kakatiyan ako? Ng deoxygenated blood na yan sa right. Ha? Right ang una niya pupuntahan. Sa right, A, mas mataas ang A, atrium. Right atrium. Ang right atrium ang unang paglalagyan ng blood na deoxygenated. Ngayon, ang blood kasi natin, meron siyang 4 chambers. Alam natin yan. Meron siyang valve. Ang valves, ang purpose niya is para walang backflow. Like for example, yung sa suwero, walang backflow. Ayaw ng heart natin yun. Kaya meron tayong mga different valves na nakalagay from one chamber to another. So yung heart, yung blood, the oxygenated blood na yon from right atrium ay dadaan sa tinatawag nating, if I'm not mistaken, ito ay tama, tricuspid valve. Mauuna sa tricuspid valve para ma-prevent ang backflow papunta sa right ventricle. Tama. Tama. Kasi nga sa right, pababa pa lang siya. Right. Ano may right ko? Right, atrium, bababa siya sa ventricle. Gets? Deoxygenated pa lang siya. Ngayon, pagkatapos sa right ventricle, pupunta ngayon yung blood natin sa pulmonary artery gamit ang pulmonary valve. And then pulmonary artery. Dito mangyayari yung gas exchange. Kasi nga, deoxygenated siya. Tama. Deoxygenated siya. Makikipagpalitan siya ng gas exchange doon sa ating atrials, yung sa may lungs banda, part siya ng lungs, para maging oxygenated na siya at babalik siya sa heart natin na oxygenated na. So, from right atrium, tricuspid valve, right ventricle, sunod, pulmonary valve at pulmonary artery. So, ngayon, babalik na din lang naman sila. O, G, balik na sila. Yung mga oxygenated na tayo, balik na tayo doon, balik na tayo doon. So, nakadaan na sila sa lungs at lahat-lahat. Babalik ngayon sila sa left atrium. Nasa left na.
left atrium. Kasi ang left, oxygenated rich blood na, oxygenated or oxygen-rich na yung mga blood na nandun. Atrium, dadaan nga sila sa kung kanina tricuspid ngayon, sa bicuspid valve na lang or tinatawag din nating mitral valve. Para ma-prevent ulit ang backflow, papunta ngayon sa left ventricle. Ngayon, okay na, oxygenated blood na siya. Dahil nakaano na siya, kailangan ipapadala na siya sa lahat ng parte ng ating katawan. So, ano ba ang biggest na artery? It is the aorta. Pero may valve na naman pala, aorta valve din lang siya. Papunta sa aorta. Tapos dyan na magkakaroon ng deliberation ng mga nutrients from the blood, yung mga oxygen poor sa lahat ng parte ng ating katawan. So yan, ang whole na story ng ating pathway ng heart. So una, vena cava. Pupunta ngayon siya sa right atrium, dadaan sa tricuspid valve, tapos pupunta sa right ventricle. From right ventricle, dadaan sa pulmonary valve, pulmonary artery, tapos lungs. Ano ba ang vein sa artery? Ang artery is a way, paalis siya sa heart. Veins, papunta sa heart. Lungs, kasi vac to the heart. Away from the heart. So, lungs, atrium na ngayon siya, pupunta, dadaan sa bicuspid valve, pupunta sa left ventricle, at dadaan sa valve ng aorta, tapos pupunta na sa aorta. Yeah. Gets. So, in its function in the circulatory system, ano ang ventricle? Ano ang purpose ng ventricle? A. Receive blood from lungs? No, kasi ano to? Ang nakakapag-receive ng blood from the lungs? Left atrium. Keep blood flowing in prop direction? Hindi din. Ang purpose niya, ang may ano nito is valve. Kaya nga meron tayong bicuspid, tricuspid, ganyan. Receive blood coming into heart. Yung mga pupunta sa heart, ito ay mga into heart veins. Itong mga ito, pwede din na vena cava, ganyan. Papunta atrium din. So, saan ang ventricle? Pump blood out of the heart. Tama. Kasi, yung ventricle, yung right ventricle, aalis yung blood papunta sa lungs. Yung left ventricle, pupunta yung blood papunta sa aorta para sa lahat ng body. So, ang ventricles, ang purpose niya is to pump blood out of the heart. So, C ang sagot. Tignan mo ang ano lang dito, right? Okay. Next, number 17. Burahin ko na. Satisfying. Number 17. What substance in the chromosomes is responsible for chemical properties of genes? Again, ano ang substance in the chromosomes na responsible for chemical properties ng genes? Malamang, sige, RNA, ribonucleic acid, nucleotide, deoxyribose nucleic acid, or nitrogenous base. Siyempre, ano ba ang substance na meron sa chromosomes? DNA. Because chromosomes are made up of DNA. So, DNA ang sagot. Diba? DNA, chemical properties of genes. Okay. What is the most second abundant element in the human body accounting for 18% of the body? So again, ano ang second most abundant element in the human body accounting for 18% of the body? So, alam natin naman, ang living things is merong carbon. Pero hindi siya ang majority ng ating human body.
Ito ay ang oxygen. Oxygen ay may 65%. 18% lang ang carbon. So, mauuna ang oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen. So, hindi siya chon na alam natin na pag sinasabi natin organic chemistry, chon, ganun kanya lang. Pero kapag sinasabi natin most abundant sa human body, mauna ang oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen. Yes. Gets. Okay. Yes. Yeah. Next. Ito ang at which organelle are proteins manufactured? Alamang sa ribosomes kasi sa central dogma dito nangyayari. So, anong nangyari sa bibig ko talaga? Sa ribosomes. Ang nucleus, ito yung control center of the cell. Nandito yung DNA, siya yung nagdidikta ng bawat function ng isang bagay at kung ano ang mga, duplication, ganyan. Everything. Control center. Utak, ganyan. Mitochondria is the powerhouse of the cell. Siya yung nagbibigay ng ATP. Vacuole naman, meron tayong small vacuole for animals at meron tayong large vacuole sa plants na nag store ng mga solutions, water, ganyan. Next, what is the shape of Andromeda Galaxy which has nuclear bulge that has outward parts? So, mali ko to. Sabi ko elliptical. Elliptical lang pala yung parang sa orbit, ganyan. Bobo lang. So, normal spiral, hindi. Ang sagot dito is Baird. Walang pronunciation. Baird. Spiral. Ayun. 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 Tapos may dagdag siya. Ay, ito pala. May dagdag siya nga eh. Ang mitochondria pala kanina, ang yung mga inner foldings niya, ang tawag is cristae. Yep. Andromeda Galaxy Baird. Baird ang kanilang spiral. Yung gano'n-gano'n nila. So, ano ba ang astronomy? Pag sinasabi natin astronomy, ito yung earliest form of science. Bakit? Or oldest form of science. Bakit kaya? Kasi, noong unang panahon, wala pa naman silang alam sa buhay. Pero yung sa astronomy na sila nakabase na, so, dahil yung sun is ganito, lumalakas yung waves, o kaya sa agriculture, sa stars, ganyan. Astronomy ang earliest at oldest form of science. Ang Milky Way galaxy, ano din siya? Spiral na normal, baird na spiral. Okay, next. A battery-powered device typically uses what type of current? Yung battery na power na device typically uses what current? Close, open, direct, alternating. So, alam natin, it's either direct or alternating. So, anong sagot? Direct. Bakit direct? Kapag direct current is one directional lang siya. Direct lang siya. Isang current, isa lang yung direction niya. For example, battery. Pero kapag alternating flow or alternating current, meron siyang for example, yung mga sinasaksak. Alternating current ang tawag dyan. Next, questions, clarifications? Wala. Siyempre, ako lang din yung sasagot. When there is no, mali ko to, nakakainis. Mali, realize ko lang din na mali ko. When there is no heat transfer in, to, or out of the system, this thermodynamics is called isochoric, isobaric, isothermal, or adiabatic. So, balik ko to kasi nagmadali ba ako nito? Ang sagot ko ay isothermal. Pero alam ko naman ang term ay adiabatic. So, ano ba ang isothermal? Ibig sabihin ng iso, constant. So, dito sa isothermal, constant yung temperature. Pag sinabi natin isochoric, choric, constant ang volume. Isobaric kasi yung barometer is ginagamit na, pati niya yung picture ng barometer, baka mas natandaan pa.
Barometer kasi yung ginagamit as an instrument measuring atmospheric pressure for forecasting. Ito, nakikita, yan. So, na-bother ako kasi may nag-email na congratulations, regular teacher. Pero ayoko sabihin sa family ko. You have passed the application. Sandali po. As you begin your hope. Pwedeng tapusin ko na itong video. Diba? Ayoko basta-basta mag-give up dito. Ito muna ako. So, yun yung barometer. So, kapag isobaric, constant ang pressure. Isochoric, choric, constant ang volume. Pero pag sinasabi natin adiabatic, no heat exchange. Walang heat na exchange. Energy transfer lang siya through work. So adiabatic, no heat exchange, but there is energy transfer through work. Work. Next, 24. What does a virus release into a bacterial cell when it infects? So, alam ko ito kasi nag-drawing kasi kami dati. So, nasa na yung board ko kay ba? Oh, kunyari, ito yung atake ng virus. Ito yung atake ng virus. Tapos ito yung virus. Siya kunyari. Kamuti. Tapos, ang una niyang ipapasok is yung genome niya. Genome niya. It's either, but never, uh, either or DNA or RNA. Pero hindi siya both na RNA and DNA. So, viral genomic nucleic acid. Ang plasma membrane kasi parang kinalaunan, tsaka na lang magde-develop yung nasa virus ng nasa host cell, yung made-develop na nila yung mga iba't ibang parte. Pero yung pinaka dun talaga, plasma, is nucleic acid. Okay? Ano sasabihin ko pa dito? Ano ang bacteriophage? Isa ba siyang bacteria or virus? Bacteriophage. Isa siyang virus na nag-infect ng bacteria. Kaya ulit-ulit kasi ito, bacteriophage. It is a virus that infects bacteria. Okay, next. Meron pa pala. Ano ang virus? Ang virus, ito is nag infect through genome nucleic acid. Meron tong capsid, pwede nga siyang RNA and DNA. Kapag viroids, ito ay RNA lang at naked siya. Wala siya plasma membrane. So again, virus, na normal na virus is telling, it infects gamit yung genome nucleic acid niya. Pero pag viroids, RNA siya, ang laman niya at wala, naked siya. Pag prions naman, gumagamit siya ng proteins, P for proteins. Pag virusoids naman, ito yung need helper virus. Need helper virus. Viroids. Ayun. Ayun. Next. What is the layer of the earth that we live in? Ito ay troposphere. Malamang. So, ano ba yung mga layers of the earth? Layers of the earth. Layers of the earth na naman. Layers of the atmosphere. So, meron tayong
troposphere, STSME. Ay, baliktad. STMTE. So, T for troposphere, dito nangyayari ang mga weather phenomenon. Tama? Dito napapalipad ang mga airplanes din. Pero pwede kasi silang pumunta sa next na, which is ang stratosphere. Stratosphere, nandito ang ozone layer. Next is yung mesosphere. So, mesosphere naman, dito is natudurog yung mga meteors. Kaya nga mesosphere. Thermosphere naman, dito ay mainit. Sa mesosphere ay malamig. Sa thermosphere, mainit na siya. Super init niya daw. Kaya sa thermosphere, parang, naisip ko kasi yung parang temperature change, ganyan. Andun yung sa may aurora borealis. And then, meron tayo exosphere. Ito na yung nag-extend sa outer space. Exosphere din, nandito yung ISS, if I'm not mistaken. Ayun. Bang gusto mong malaman? Oh, wag na. Saan ang ozone layer? That's, wag na wag mong sasabihin na hindi mo nadama. Next. In a food chain, what category do carnivores typically fall into? Carnivores. Ibig sabihin, kumakain lang sila ng meat. So, producer sila nagpo-produce. Malamang hindi. Primary consumer, kinakain nila po ang producer, so malamang herbivore sila. So, dahil itong mga ito is animal na, pwede na yung mga secondary consumers, sila lang yung kakain sa mga primary consumer. So, dahil meat lang ang kinakain nila, ito ay mga secondary consumer. Tama. Madali lang yan. Among the elements useful for the human body, which is the most abundant mineral in the body that aids in the blood clotting process? Blood clotting process. So, ang sagot ko dito ay iron kasi may anemia ako. And ang iniinom ko is for ang mga ferrous, ganyan. For, akala ko for blood clotting siya. Dahil nakalagay lang na blood, sagot ko agad iron. So, mali. So, ang iron, alam ko naman daw na ang iron is for oxygen transport. Kaya nga ako nahihimatay kadalasan dahil wala na akong enough energy, wala na akong enough oxygen. Hindi nakakapag-transport na maayos yung blood ko sa buong body ko, ganyan. Kaya nagba-blackout ako. So, anemia yon. Dahil ang anemia ay ang iron. Kaya kailangan ko ng iron. Kasi ang iron is for oxygen transport. Pero, pag sinabi nating potassium, ay sa potassium gradient naman yan. Si calcium, ito naman yung for bones. Tama? Alam natin na bobo, fluorine yan. So, yung calcium, ito yung ginagamit natin for blood clotting. So, calcium ang ginagamit sa blood clotting. Fluorine ang nandoon sa ating bones at teeth. Fluorine. Again, fluorine ang nasa bones at teeth. Calcium is for blood clotting. Potassium gradient, alam mo yan, yung potassium na parang, basta meron siyang process, ganyan. Hindi ko nga naaral. Yan. Iron is for oxygen transport. So, okay lang na magkamali. At least, naaalala mo na ngayon na ang blood clotting is for calcium. Gusto talaga ng labi ko. Next. Malapit na ako, mag-30 na ako. Nanghina siya. Which is not related to chemical weathering. Ano ba sinasabi natin pag chemical weathering? Ibig sabihin, hindi lang siya physical weathering. Ibig sabihin, merong mga chemical reaction. Pero not related. So, maghahanap tayo ngayon ng mga physical weathering lang. First, oxidation. Oxidation, may kinalaman sa chemical reaction. So, chemical weathering yan. KISS. Hydrolysis. Pag sinasabi natin hydrolysis, pinagamitan ng water na chemical reaction. So, hindi din yan pwede. Carbonation. Carbonation, ano pa rin to? Meron pa rin kinalaman sa chemical reaction. Ice wedging. Ang ice wedging naman, ito yung process kung saan yung mga bato na may maliliit-liit na butas is mapapasukan ng tubig
Tapos titigas siya, magiging ice siya, ta's kinalaunan kapag nagkaroon na matutunaw yung yelo, magkakaroon na ng difference doon sa rock. So, physical weathering siya. So, hindi siya chemical weathering. So, ang sagot is ice wedging. Next, what is the voltage across an electric bulb is currently passing through it is 4 ampere and resistance of him. So ito gagamitan natin ng Ohm's law given ang current, given ang given ang current at given ang resistance. So ang hinahanap naman natin is voltage. So ita times lang natin. 4 times 50 is equal to 200 volts. Very good. Why is cobalt? Ito ang naiinis talaga ako. Alam ko pero hindi talaga ako nagbabasa ng maayos. That's why kailangan ko ng rigid na comprehension test. Why is cobalt placed before nickel on the periodic table of the elements even though it has higher average atomic mass than nickel? So, kapag ganitong sitwasyon, pwede mo naman na siya i-drawing ay isulat Cobalt daw, sabihin natin, kunyari 29. For example lang kasi ito is placed before nickel, 30. Right now, mas mataas daw yung nickel sa atomic mass. Siyempre, ang nagde-determine kasi ng ating atomic number ay protons. So, anong nakailalagay natin dito? Because, hindi siya about sa discovery, but because yung nickel ay mas mayroong proton kaysa kay cobalt. So, ang sagot natin is B. Si nickel, mas marami siyang proton kaysa kay cobalt. Next, which of the following is associated with amphibians? So, ito, hindi ko to alam. Alam mo ba, nung grade 6 ako, hindi ko napag-aralan ang mga invertebrate, kaya nung bata ako. Kasi, lagi lang kaming about sa chem, which talks about matter, homogeneous, heterogeneous, ganyan. Kaya wala akong alam sa mga bagay na amphibians, reptiles, ganyan. Nag-search lang ako last week kung ano yung mga video ng pangbata. Ayun. So, ano ba yung associated sa mga amphibians? Yung mga amphibians, ito yung mga nabubuhay, tama ba ako? Nang pwede sa land at sa water. Tama ba ako? Ay, wait, meron pa pala akong nakalimutan. So, si Mosley, so, si Mendeleev kasi, siya yung father of periodic table, siya yung naka-discover, siya yung nag-invent. Pero si Mendeleev kasi, inarrange niya yung mga elements based sa atomic mass nila, hindi sa atomic number. So, sino yung nag-ayos ng based sa atomic number? Ito ay si Henry Moseley. Arrange atomic, increasing atomic number. Next, ay, wala kang nilagay about amphibians. Oo, nagalit siguro ako sa sarili ko. Ay, hindi. Hindi ko sinulat. Ang dali lang na maaring kang aapisin ang ito, di ba sabi ko na, which of the following characteristic is associated with amphibians? Amphibians is meron silang 3-chamber hearts. Tayong mga mammals, ilan? Meron tayong 4-chamber hearts. Okay, okay. Pwedeng tapos na. Hindi lang natin, okay, sa 31, i-discuss ko pa to further. Promise. Tapusin ko lang itong page na to. Tapos tama na muna. Kasi I'm tired. Real talk. Hindi ko na alam kung bakit. Next. What term is used to describe harmful substances such as bacteria and viruses? Malamang microbes. Kasi mutagens, ito yung mga nagkaroon ng mutation.
Enzymes, ito yung nagkaroon ng mga catalyst, nagpapabilis ng reaction. Hormones naman, ito yung mga parang for a certain stress or response sa isang bagay. So, malamang microbes. Next, what happens when two waves meet and coincide in such a way that they amplify each other? Pag ina-amplify nilang each other, constructive interference. Pero pag kina-cancel out nilang each other, that's destructive interference. Wave cancellation pala. Nag-travel each other. So, basta pag amplitude kasi, kunyari yan yung isang wave, itong from crest to crest, isang amplitude yan. If throw to throw, isang amplitude yan. So, kapag sinabi nating constructive, pinapalakas sila isa't isa. They amplify each other. Whereas kapag sa destructive naman, they travel with each other. Magiging ganun na lang sila. Isa na lang. Pero kapag wave cancellation, magka-cancel out yung wave. Next. Which of the following is an ethyl group? Ano ba ethyl? Di ba meron tayong ethyl? Ano tawag? Ane? Meron tayong alkene. So, ano yung ethyl? So, ang ethyl kasi, ano bang ibig sabihin ng et? Ibig sabihin ng et, dalawa ang carbon. Kasi yung una, methane, ito ay isa lang carbon. Tatlo, prop. Apat, but. Tapos yung next na, pent-hex-hep, ganun na. So, una, met, et, prop, but. So, kapag alam mo na agad na dalawa lang carbon. So, among this, bakit naman na ito? Iba-iba ang sagot niya. Ay, ito yung nakaguluhan ako kasi, ano siya, bakit? Kasi mali yung sagot. Parang may typo daw. CH3 ang sagot daw. Which of these effects generally occur because of the convergence of warm air mass and a cooler air mass at Earth's surface? So, syempre, warm air rises. So what? So, convergence. Nagko-converge yung warm air at yung cooler air. So, nagkakaroon ng storm. Diba? Ng storm weather patterns. Wind stop blowing, hindi The line becomes clear, hindi din. Cloud formation decreases, hindi. Nagkakaroon nga ng cloud. Kaya nga nagkakaroon ng stormy weather patterns. A segmented worm has female and male reproductive system or organs in each segment. Some use hooks to arrange to the intestine ng worm. What type of worm is this? Ang sagot is cestode. So, ito ay pag-aaralan natin ulit sa next. So, 31 at 36 ang next nating topic. So, ay, natutulog siguro muna ako. Nantok ako. At saka, yung heart ko dun sa Gmail. Tsaka, ang sad na ng bunganga ko. Ayun lang. Thank you. Bye-bye.